Mga kapuso, laking gulat ng isang pamilya sa lungsod ng Marikina na ilang araw na naglalamay dahil ang kaanak na inakala nilang patay na, buhay pa pala. Nakatutok si Rafi Tima Eksklusibo. Ilang araw nang pinaglalamayan ng pamilya Faildog ang bangkay sa loob ng kabaong na ito sa barangay Santo Niño, Marikina City. Buong akala nila, ito ang nawawalang uniko iho ni Mang Ricardo Faildog na si Junmar. Enero pa raw kasi hindi nagpapakita ang anak. Kaya nang may matagpo ang pugot na bangkay sa Montalban, Rizal noong February 22, inakala ng pamilya na siya na si Junmar. Ilang palatandaan daw kasi sa katawan ng anak, tugma sa natagpo ang bangkay. Maging ang tiyahin na nagpalaki kay Junmar, positibo siyang kinilala. Nakita ko siya talaga. Dahil yung palatandaan na balat niya dito sa dibdib, at saka yung ano niya rito sa may nunal, pareho. Pareho. Yung laki ng katawan niya, siya rin dahil parating nakakasama siya eh. Kaya sabi ko, anak ko na to, gano'n. Nakita ko yung bangkay nung ginanya nila, sa paa pa lang umiyak na ako kasi maputi. Maputi yung paa niyan eh. Pati kamay, maputi din yung kamay niyan. At nung sinabi kong menunal sa batok, yun na raw, positive na yun ang akin. Di inangkin ko, umiyak ho ako, katakot-takot na iyak. Bago i-release sa pamilya, isinailalim pa raw sa medical legal examination ng bangkay bago dinala sa Marikina para iburol. Kaya naman laking gulat daw ng ilang kaanak nang biglang mag-online si Junmar kahapon sa social networking site na Facebook. Tinanong ko siya, akala ko papa niya. Sabi ko, kuya, anong nangyari sa anak mo? Ba't ganun ang nangyari? Sumagot na, anong nangyari, tita? Buhay ako, sabi niya gano'n. Si John Marto. Sabi ko, hindi, patay ka, minumulto mo ko. Sabi kong gano'n. Sabi niya, hindi tita, kung gusto mo, sabi niya, mag-on cam ka. Maging ang ama ni Junmar hindi makapaniwalang may nakakontak sa anak sa Facebook. Ginawa na raw kasi niya ito mula nang mawala ang anak. Hindi, patay na yan. Wag natin gawin biro. Eh yung bayo ko, pinipilit, nakakausap nga ito. Sabi ko, susuntokin ko na nga sana kagabi. Dahil talagang bibisit ako. Para patunayang buhay, personal nang nagtungo si Junmar kaninang umaga sa Marikina kung saan sinasabing siya ay nakaburol. Dala niya ang dahilan kung bakit siya nawala, ang kasintahang kanyang itinanan. Nagulat ka ba? Ano yung naramdaman mo nung sinasabing pinaglalamayan ka na? Natawa kasi kitang-kita boy, andun ako boy na boy tapos naglalamay sila ng iba. Pero natakot din kasi kung gano'n kaya totoong mangyari sa akin. Matapos itawag sa Antipolo Memorial Services ang pagkakamali, agad namang binawi ng punerarya ang bangkay. Pinanood pa ni Junmar habang binubuhat ang kabaong ng bangkay na inakalang kanyang katawan. Giit ng punerarya, dumaan sa proseso ang pagbibigay nila ng bangkay sa pamilya Faildog. Positibo raw itong kinilala ng pamilya. At sa halos 3 linggo nitong nakalagak sa kanilang morgue, walang ibang nag-claim dito kundi ang pamilya Faildog. Pero hindi pala ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanila. Pangatlo na raw si Junmar sa inakalang patay, pero kalaunay lumutang. Doon sa unang 2 beses talagang walang nag-claim. Wala. Anong ginawa niyo? Ganun nga, pinapalibing na lang namin. Sa kaso nito ngayon, anong gagawin niyo? Pinapalibing na lang. Para tapos na, wala na magano. Pero mga ilang araw, ilang buwan niyo hintayin? Hintayin mo na mga ay mga once man lang, 1 month. Sa kabila ng pagkakamali, babayaran ng pamilya Faildog ang bahagi ng gastos sa burol. Bagamat gipit, okay lang daw sa pamilya. Ang mahalaga, buhay si Junmar at buo pa rin ang kanilang pamilya. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Guilty ang naging hatol ng korte sa akusado sa pagdanakaw at pangahalay pa sa ilang mga dentistang babae noong nakaraang taon. Habang buhay na pagkakabilanggo na walang parol, ika nga ang ipinataw na parusa sa sinasabing dentista-tirador na si Albert de la Cruz na yan. Pinagbabayad din siya ng danyos na mahigit 300,000 piso. Hindi na umapila ang kampo ni de la Cruz na naharap pa pala sa iba pang kaso. Ikinagalak naman ng mga biktima at maging ng Philippine Dental Association ang mabilis na pagbibigay katarungan. This is swift justice. This is swift justice because the police investigation was thorough. I credit the NCRPO for that. We feel that we are vindicated on our claims that, and of course, justice was delivered well. Patuloy na tinututukan ng Department of Health ang mga kaso ng AIDS dito sa ating bansa. Sa huling tala, may 4 na bagong kaso sa Pilipinas, kabilang ng 7 taong gulang na batang lalaking binawian ng buhay nitong Enero. Nakatutok si Maki Pulido. Sa murang edad na 7 taon, patay ang isang batang lalaki. Hindi dahil sa karaniwang sakit ng bata, kundi dahil sa sakit na AIDS.
Binawian daw ng buhay ang bata noong Enero. Kabilang siya sa 4 na bagong kaso na naitala ng Philippines HIV and AIDS Registry ng Department of Health. Ayon sa DOH, nagka-AIDS ang bata dahil naipasa ito ng kanyang ina noong ipinagbubuntis pa lamang niya ito. During pregnancy, at labor, and during delivery, dito niya maaaring makuha yung HIV sa nanay niya. And even breastfeeding can give a risk na mahawa yung baby. Pero kung maaga raw malaman na HIV positive ang ina at makainom ng gamot, pwedeng hindi mahawaan ng bata. Kapag ang bata nakuha niya yung HIV sa nanay na infected, mabilis ang progression nila sa AIDS. Very rare na they go beyond 15 years of age. So they die young. If the mothers at risk ng HIV get themselves tested at nalaman na infected pala sila, we can give antiretroviral drugs that can prevent mother-to-child transmission. Mula 1984, 56 na kaso ng mother-child transmission ang naitala ng DOH. 3 sa kasong ito nadagdag noong nakaraang taon. Karaniwang paghawa pa rin ng HIV ay pakikipagtalik ng walang proteksyon at pagturok ng karayom ng mga gumagamit ng iligal na droga. Binabantayan din ng DOH ang mother-to-child transmissions. Indicator ito kung ang HIV spread natin ay kumakalat na sa general population. Yan talagang nakakabahala na yan. Ibig sabihin, yung mga nanay natin, inosente, hindi nila alam, nahawa sila sa asawa nila na hindi nila malalaman. Ibig sabihin yan, kumakalat na sa general population. Sa ngayon, wala kaming red flag na nasa general population. Sa ngayon, karamihan pa rin ng mga may sakit na HIV ay ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, commercial sex workers at drug addict. 8 bagong kaso ang naitatala kada araw. Dati, 1 kada 3 araw lang. Marami sa mga HIV cases ngayon nasa edad 20 hanggang 29 years old. It's going to get worse. That's why we have to move fast. We want to prevent young people from getting infected. So we have to teach them about sexual abstention or protecting themselves with condoms. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Maraming insidente ng sexual na pang-abuso sa mga kababaihan, mapabata man na matanda, ang hindi na isusumbong kasi takot na nakakahiya ng malaman ng madla. At sa pagtalakay ng programang bawal ang pasaway sa issue ng tinatawag na child abuse, ayan, inamin ng palabang ekonomista at profesora na si Maring Winnie Monsod na maging siya'y na biktima noon. Siya'y 12 taong gulang pa lang. Ayon kay Winnie, nangyari raw yon nang minsang makisakay ang kanilang bisita sa eskwelahan nung pauwi na sila sa isang pagtitipon. Inialok daw ng lalaki si Monsod na kumandong sa kanya at saka siya biglang hinawakan sa masiselang bahagi sa katawan. Natakot daw siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nalaman daw yon ng kanyang mga magulang at sa suporta raw nila ay nakabawi siya. It was the support of my parents that made me strong and made me feel that no, I did not have any fault. It was a very hard lesson to learn. But because not all adults should be respected, not all adults should be obeyed, that a child, no matter how young, must use their minds. Maigpit na binabantayan ng mga siyentipiko ang epekto ng isa na namang naganap na tinatawag na solar flare. Yun po ang pagbuga ng enerhiya ng araw, naganap po yan itong linggo. Malakas ang panibagong solar flare na nangyari at ang matinding pagbuga na yan ng enerhiya ng araw, posibleng makaapekto raw sa ating mundo. Pinangangambahan kasing maapektuhan yan ang mga umiikot na mga satellite sa kalawakan. Kapag nagkataon, madadali pati yung tinatawag na Global Positioning System o GPS na mahalaga sa iba't ibang mga tinatawag na gadget at teknolohiyang ginagamit natin araw-araw. Pati daluyan ng kuryente, posible raw maapektuhan. Chika Minute! Ibida sa kauna-unahang pagkakataon sa big screen ang tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona. Dito na kaya mangyayari ang kanilang first on-screen kiss.
Makichika kay Aubrey Carambel. Good news para sa Guglielmo fans. Kung dati sa TV lang mapapanood ang inyong paboritong love team, ngayon makikita na rin sila sa big screen. Dahil tuloy na ang pelikulang Just One Summer ni Julian San Jose at Elmo Magalona na nag-story conference na ngayong hapon. Bukas, sisimula na ang shooting ng pelikula kaya naman magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ni Julian at Elmo para sa kanilang first movie team-up. Masaya po kami dahil nabigyan po kami ng opportunity na magkaroon po ng movie and kami po yung lead role. Dapat nga lahat ng mga nag-views ng Super Vase video niya sa YouTube, dapat lahat nun manood ng movie na ito. At kung excited na ang mag-love team, ang kanilang fans tila hindi na rin makapaghintay na maipalabas ang pelikula dahil nag-trending topic pa sa Twitter Philippines ang Guglielmo, Just One Summer at Julian Magalona. Hindi rin biro ang co-stars ni Julian at Elmo dahil makakasama nila ang ilang batikang artista tulad ni Gloria Romero at Buboy Garovillo. Ang pelikula ay ide-direct naman ni Mac Alejandre under GMA Films. Sabi nga ni Direk na kailangan dito sa movie na ito ay ibigay lang namin ng puso namin para ma-connect namin ang mga viewers namin. Maganda po yung script and sabi nga po ni Direk Mac, bale sa way po ng pag-arte, dun mo may lalabas yung kung ano talaga yung meaning ng story. Kaya naman mas lalo daw na-challenge na Julian at Elmo na pagbutihin ang kanilang pagganap sa pelikula. Marami raw aabangan sa pelikula, lalo na ang mga nakakakilig nilang eksena. Dito na rin kaya mangyayari ang kanilang first on-screen kiss? Wala akong gusto i-spoil pa. Ever naman meron, ready na ba kayo? Of course, siyempre kailangan namin gawin. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. At dyan po nagtatapos ang ating mainit na chikahan ngayong gabi. Tutok ulit bukas para sa latest showbiz news. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.